Pag ang babae, binigyan mo ng way na malaya siya na umalis anytime, mas lalo siya mag-i-stay. Suplado mo, tutulungan mo ko, parang ginost ako nung kaya ako. Walang pinag-aabe sa mga lalaki na hindi na nire-reply ng mga babae. Push and pull daw is masyadong manipulative or masyadong minamanipula. At doon sa space na yon, nakapag-create si Ropa ng attraction. Actually, genuine nga yung pag-pull away niya eh. Gusto niya nang maglabas ng kanyang nararamdaman. So etong si girl, since naka-video call sila, pinakita niya. Kaya wag kang mag-overthink. Pero may kwento siya. Yung babae naghahanap ng, pag masyadong consistent din ng lalaki, nawawalan ng, pag ang lalaki lumayo or biglang nawala yung komunikasyon niya sa babae. Hey, what's up guys? It's your boy Suplado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. This time, Ea ang may problema. Finally, meron ding may mga problemang Ea. Kala ko kasi puro lalaki lang. Okay, so ganito ang kwento, Ropa. So si Ea, it's been a while daw since nung nagkaroon siya ng kadate. So merong isang guy siyang nakamatch sa Bumble. So etong si guy, talagang masasabi natin na okay daw sila, or yung meron silang chemistry or may vibe sila, kumbaga may emotional connection, pero never pa silang nagkita. Pero sa bagay, ano pa lang naman daw, parang 1 week pa lang. So maganda yung istorya nila kasi nung inamin ni girl, eto kasi si girl kasal pala dati. So ibig sabihin, hindi pa siya annulled, pero matagal na siyang hiwalay sa kanyang asawa. So ngayon, dahil siya ay umiidad na, naghahanap na siya ng lalaki na pwede niyang makarelasyon or makasama. So like I said, okay naman to si Guy. Kaso nung nalaman daw ni Guy yung about dun sa situation niya, parang nanlamig to si Guy. Sabi niya sa akin, ganun ba talaga ang mga lalaki? Ladies, kung ikaw nasa ganun sitwasyon, of course mapapaisip ka. Hindi naman pwede na everything is fine, di ba? Lalo na pag may na-discover ka or pag may nalaman ka sa kanya, nakasal pala siya dati, di ba? So pwedeng isipin niya, paano to? Hindi pa siya annulled, di ba? So karapatan nung lalaki yun na mag-isip ng ganun. Kaya ladies, wag niyong isipin lagi na parang wala dapat pag-isipan ng isang lalaki. Of course, we still need to think kung tama ba yung ginagawa namin na ipagpatuloy yung pakikipag-usap sa inyo, ipagpatuloy yung komunikasyon sa inyo. Kasi at the end of the day, ayaw rin naman namin masayang yung oras namin. So ito nga, after 2 days daw, parang bumabalik na uli si Guy sa kanyang pagiging makulit. Kasi 4 na beses na daw siyang niyaya makipagkita, pero ayaw pa rin niya. Kasi nga, nabibilisan siya sa pangyayari. O kaya ito mga Ropa, masyadong mabilis pag inaya nyo kaagad ang isang babae na kakakilala nyo pa lang, especially sa dating app, na magkita kayo agad. Kumbaga, hayaan nyo muna at bigyan nyo muna sila ng oras para mag-isip or makapag-isip kung ano ba talaga. Kumbaga, women are always based on how they feel. Diba, lagi natin sinasabi, women always based on how they feel. So hindi sila kagaya ng lalaki na pag pucha, pwede na to, maganda naman, or nagre-reciprocate naman, syempre kikitain mo, gagawa ka ng time, di ba? Gagawa ka ng oras para doon sa babae na yun. So ganun ang ginawa ng lalaki kasi ng 2 beses. Parang pumupunta siya kung saan malapit nagtatrabaho si girl, which is ayaw nga nung girl kasi nga masyadong mabilis. So since nung lumayo, ito yung sinasabi ko sa inyo guys ha, pag ang lalaki lumayo or biglang nawala yung komunikasyon niya sa babae, dito na nagkakaroon ng wondering, dito na nagkakaroon ng mystery. Ano kaya ginagawa niya? Ba't di na siya kagaya nung dati? Ano kaya ginagawa niya? Ba't parang nanlamig siya? So yun yung mga question sa isip ni Ea. So dun yung makikita mga Ropa na pag masyadong consistent din ng lalaki, nawawalan ng interest ang isang babae. Pag masyado kang predictable, kailangan mong pakita na misteryoso ang lalaki. Hindi kayong kagaya ng mga ibang lalaki na open book. Kasi honestly, mawawalan sila ng thrill or mawawalan sila ng interest sa'yo pag masyado kang
pag masyado mong binibigay yung oras mo sa kanya or pag masyado mo siyang binibigyan ng oras. Gets? So nung parang nalaman ni Guy, good thing about dun sa nalaman niya na kasal pala to si girl, medyo nag-isip-isip siya. So since then, nung nag-isip-isip siya, narattle na to si girl. Naku po, ano gagawin ko para manumbalik uli yung pagtingin niya sa akin? Baka nawawala na siya ng gana. Pero sabi naman ni girl, tanggap niya na daw. Pero yun nga, nagulat siya nung bumalik na uli yung Guy sa dati niyang ginagawa na text ng text. So naging okay na siya. Pero eto na naman tayo mga ropa. Kitang-kita mo dun sa EA na naguguluhan na naman siya. What? Kung kailan enthusiastic na naman to si ropa natin sa kanya, biglang napapaisip na naman siya. Parang nagdadalawang isip siya kung gusto daw ba talaga siya nitong lalaki. So ano nakikita nyo dito mga ropa? Yung babae naghahanap ng reassurance. Gusto niyang malaman kung etong lalaki na to gusto talaga siya. So kaya mga ropa, dapat nagbibigay din kayo ng konting reassurance sometimes. Okay? So sabi ko sa kanya, I think gusto mo ng reassurance. Oo, gusto ko malaman. Okay, tutulungan kita paano mo po siya mapapaamin. Sabi ko sa kanya, bigyan mo siya ng tanong. Yung tanong na alam mo yung pwede niyang maging sagot. At dun mo makukuha or mare-reassure kung itong lalaki na to is gusto ka talaga. Sabi niya, sige ano ba yun? Magbigay ka ng tanong like, since nagkakilala tayo sa Bumble, ilan ba yung babaeng kinikita mo? Or ilan ba yung babaeng kausap mo na kagaya ng sa atin? Yung mga ganong question. At bakit ako yung napili mo at may kinita ka na ba? Kung wala pa, bakit ako yung gusto mong makita at gusto mong i-meet? Pag doon, nagsumagot ang lalaki at sinabi niya na, well, may mga nakikilala ko pero hindi naman umaabot sa puntong magkikita kami. At kung sinabi ng lalaki na actually, ikaw nga yung gusto kong makita, so alam mo na kaagad na gusto ka nitong guy. Sabi kong ganun sa kanya. Kaya wag kang mag-overthink. Pero may kwento siya. Ito yung twist doon mga ropa. Ito yung I don't think gagawin nyo or I don't know kasi it's very hindi ko alam kung matatawa kayo or magugulat kayo sa twist ng storya nila. So dahil 1 week pa lang sila magkakilala, at yun nga, nagkaroon ng pull away si ropa natin. Kasi nga nalaman niya na etong si girl, kasal na pala or kasal na pala dati. So nung nalaman ni Ropa, so nag-pull away siya, di ba? So since nag-pull away siya, ngayon etong si Ea ang humahabol sa kanya or gumagawa ng way para mapansin siya. So nagkaroon ng mas matinding emotional stimulation or emotional attraction. So, magkausap daw sila ng 3 hours. So, etong si Guy, simula nung pagpunta ng gym hanggang pagkatapos, nag-a-update sa kanya kung anong ginagawa niya. So, magkausap sila ng 3 oras, pinag-usapan na nila halos lahat. At umabot na sa puntong patingin nga ng katawan mo. What? Oh my God! So, eto na yung mga ginagawa nyo mga ropa. So tinanong ni Ea, saan ka ba attracted? Or ano ba yung attraction mo sa babae na talagang malakas ang dating sa'yo? So sabi ni lalaki, yung hips or yung puwet. At sinabi pa ni lalaki, yung kilikili. What? Wow. So, since sabi niya, pasok na daw siya doon, sinabi rin ni Guy na pwede bang patingin ng hubog mo. What? Oh my God. So etong si girl, since naka-video call sila, pinakita niya. What? Pero mga ropa, nakadamit naman. Pinakita niya lang yung shape niya. Ayun. So doon na. So eto si Guy, medyo may game din tong si ropa natin eh. So etong si ropa natin, biglang nagsabi na, o sige, tulog na ako, late na rin kasi 3 hours starting from parang they started at 11 PM eh. So 3 hours, so 2 AM na, di ba? Madaling araw na. So no sinabi ni Guy na tutulog na siya kasi nga iba na yung nararamdaman niya since no nakita niya yung katawan ni girl, yung shape ni girl, nag-iba yung pakiramdam niya. Hanggang sa umabot na yung usapan nila sa gusto na ni Guy maglabas. What? Ng sama ng loob. Actually hindi na sama ng loob. Gusto niya nang maglabas ng kanyang nararamdaman. So eto mga ropa, ewan ko kung ginawa nyo to. At please sana hindi nyo ginawa, lalo na sa babaeng kakakilala nyo lang. So si ropa nagjabol.
So si Ropa nagjabol sa harap ni Ea habang magka-busy sila. Mga Ropa, alam kong ginagawa nyo to, pero sana naman doon sa babaeng talagang kilala nyo. Kasi anything, or let's say hindi kayo nagkaunawaan, bago pa lang 1 week eh, di ba? Pinakita mo na kaagad kung ano talaga ang hanap mo, which is okay lang din naman, pero sana naman hindi sa ganung way. Pero anyway, still, etong si Ea, hindi naman nagbago ang kanyang pagtingin. So gusto niya pa rin si Guy. Kaya nga sinabi niya, nagdadalawang isip siya kung kikitain niya pa, kasi nga hindi niya alam kung gusto talaga siya. Kaya nagbigay tayo ng mga example na pwede niyang itanong. So mga Ropa, dito niyo makikita yung sinasabi ko na push and pull. Once na nag-pull away ka, doon ka na nag-create ng attraction. It's not always about pushing, okay? Hindi pwede na laging kailangan mo sila kausap. Actually, genuine nga yung pag-pull away niya eh. Kasi nalaman niya nakasal na pala to si girl dati. Oh. So karapatan niya yun na pag-isipan kung itutuloy niya pa yung pakikipag-usap niya kay Ea. So, dahil doon, mas naramdaman ni Ea na gusto niya tong lalaki na to. At doon sa space na yon, nakapag-create si Ropa ng attraction. O mga Ropa, ito yung may mga nagsasabi, push and pull daw is masyadong manipulative or masyadong minamanipula ng mga kalalakihan. No, it's not. Walang ano yan, there's no such thing as lahat push. There's no such thing lahat pull, 'di ba? Push and pull is one of the best way for you to know if this woman or the woman that you are dating is really attracted sa'yo. Okay? So dun mo makikita kung talagang you guys are on the same page. Okay? So kailangan mag-pull away, o kailangan mo mag-pull away, Ropa. Walang pinag-aabi sa mga lalaki na hindi na nare-reply ng mga babae. Nararatel kayo. Oh my God, hindi na siya nagre-reply. Ano gagawin ko? Oh my God, ano mapipil ko? Suplado mo, tutulungan mo ko. Parang ginusta ako nung kaya ako. What the fuck, man? You need to fucking wait. Okay? Hindi mo kailangang maratel. Ito nga ang problema, mga Ropa eh. Pag masyado kayong tutok or invested sa isang Ea, ganito yung nangyayari. Ayaw nyo silang mawala. Ang babae, uulitin ko, kailangan nila ng exit. Okay? Bigyan mo sila ng way how to exit. Dahil doon nila mararamdaman na hindi ka hindi ka needy. Okay? Uulitin ko. Pag ang babae, since ang babae may plausible deniability, pag ang babae binigyan mo ng way na malaya siya na umalis anytime, mas lalo siya mag-i-stay. Or mas gagawin niya ang mga bagay-bagay na gusto mo kasi gusto niya na sabihin mong mag-stay siya. Okay? So mga Ropa, uulitin ko, ganito ang push and pull. Kung ganito lagi ang mangyayari sa pagdiskarte nyo or ganito yung gagawin nyo, mas lalalim at lalalim ang mararamdaman ni Ea sa inyo. Sabi ko nga sa kay Ea, nung nakaraan, kinikita ka, ayaw mo kasi masyadong maaga. Ngayon naman, ikaw tong parang naguguluhan na binibigyan ka uli ng atensyon at nagme-message siya uli, hindi ka na naman mapakali. Parang ayaw mo na naman siyang entertainin. Di ba? So ganun kagulo ang utak ng mga babae, mga Ropa. Urong sulong. Kaya nga kung marami kayong kausap, hindi kayo mag-act needy or hindi kayo magpupush ng magpupush or hindi kayo magiging pushy sa isang babae. Hindi kailangan makadate ko kaagad to. Hindi ganun, mga Ropa. Kasi ano na yun eh, parang outcome dependent ka na nun eh. Okay lang naman na makipag-date sa iba't ibang klaseng Ea kung hindi ka pa naman committed sa isa. Okay? So kaya learn yung getting to know stage. Hindi yung nagja-jump kaagad kayo sa relasyon. Okay? So kaya guys, thank you so much. Sana may nakuha kayo. Push and pull to, mga Ropa ha? At sana matandaan nyo. Okay? So kaya guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out.